Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 36 na minuto na po makalipas sa alas 4 ng umaga at Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po yung araw ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, amigo Sherwin Kulubong, Bernard Dadis, magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning. Simulan na agad natin ang ating balitaan. Narito po ang malalaking at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Abiso sa mga motorista, muli magpapatupad ng panibagong dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Batay sa resulta ng ilang araw na trading sa international market, maaari magkaroon na mahigit ₱9 rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang may rollback rin na inaasahan sa presyo ng kerosene na inaasang aabot sa nasa ₱13 per liter. Samantala, posible naman magkaroon ng nasa 47 centavos per liter na dagdag sa presyo ng gasolina. Inaasang mamaya ay i-anunsyo na ng Department of Energy ang final oil price adjustment na ipatutupad simulang bukas, araw ng Martes, May 12. Hataw Balita ngayon. Aarangkada na muli simula ngayong araw ng Lunes, May 11 ang schedule ng special payout para sa mga Transport Network Vehicle Services at Motorcycle Taxi Riders sa Metro Manila na hindi pa rin nakatatanggap ng cash relief assistance. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, sasagawa nila ang special payout simula ngayong May 11 hanggang sa May 15, kung saan sakop nito ang mga driver at riders sa ilalim ng Grab at Move It sa NCR. Bawat isa sa kanila ay makatatanggap pa rin ng ₱5,000 na financial assistance. At gaya sa mga nakaraang napagkasunduan, ayon sa DSWD, sila ang mga ngasiwa sa distribusyon ng ayuda, habang ang mga transport network company naman ang magpo-provide ng logistical support, kabilang na ang pag-oorganisa ng venues para sa payout, gayon din ang scheduling ng mga benepisyaryo. Ayon sa DSWD, makatatanggap ng message o iaanunsyo ng TNC kung saan naka-assign na venue at anong schedule ng isang TNBS driver o MC riders. May kwitang paalala ng ahensya sa mga benepisyaryo na sundin ang kanilang assigned schedule at venue upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng payout. Kinakailangan pa rin na dalhin ang original copy ng inyong driver's license kasama ang isang photocopy nito. Target ng DSWD na matapos ang pamamahagi ng cash relief assistance pagsapit ng May 20. Hataw Balita ngayon. Ayan, good news to, Bernard at Ani, no? Dahil ipagpapatuloy itong cash relief assistance para sa mga driver na hindi pa rin nakatatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Exactly, that's good news, di ba? Yung tingin natin, maraming salamat kasi yung mga kumpanya tumulong na rin. That's So may very good. improvement. Yes. Meron ng improvement. At kumbaga, hindi na sila pipila ng napakahaba. Ayan, kawawa din talaga yung DSWD eh. 'Di ba? Yung napakalawak na ginampanan nila. Kaya malaking tulong. Malaking tulong yung ginawa ng kumpanya na sila mismo ay mayroon ng ginawang paraan para mapaganda, mapadali yung pagtanggap ng payout. Actually, it is product ng pinatawag na meeting ng DSWD. Pinatawag yung mga kumpanya ng TNBS, TNC, at yun ang napagkaisahan na sila ang magpo-provide ng venue, sila ang magi-inform sa kanilang mga riders at kung saan at kailan ang venue para mas organisado Very yung good. pagbibigay ng kanilang ayuda. That's And again, very para good. lang muna ito sa National Capital Region.
At least, kumbaga, nakita natin may improvement, natuto na. Opo. Talagang napakalawak naman talaga noon, di ba po? Especially this time na napakainit, talagang medyo mahirap. Medyo mahirap sa umpisa, pero parang nagagamay na rin. So, with the participation of private sector, like for example, yung mga kumpanya na yan, malaking tulong. And sabi nyo nga, that is the directive of the DSWD. Ayan, kaya maayos po, basta nakatutok ang ating gobyerno patungkol sa ating mga kababayan, lalo na sa mga pasaway at usapang pasaway. Eto na po, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa isang ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y paggamit ng pekeng pulang plaka. Sangkot sa isyu ang isang Ford Explorer na nag-viral sa social media at nakarehistro umano sa naturang ahensya gamit ang improvised o pekeng red plate. Pinapatawag ng LTO sa hearing sa May 13 ng authorized representative ng ahensya at ang driver ng sasakyan upang magpaliwanag sa mga posibleng paglabag. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng driver ang reckless driving at paggamit ng unauthorized improvised plates. Isinailalim na rin sa alarm status ang sasakyan habang suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver. Hataw Balita ngayon. Ayan, aabangan natin kung ano ang maituturo dito. At siyempre yung side naman nitong sinasabing government agency, bakit naman nasa gobyerno ka tapos ikaw pangunahing pasaway? Hindi ba dapat pag nasa gobyerno ka, ikaw ang halimbawa ng mamamayan, di ba? That's a very serious offense. Ano po? That's a very serious violation. Imagine, yung sinabi nyo, good example. And another thing, walang rason. Dahil yung issue ng backlog sa plate, if I'm not mistaken, that was resolved already. So wala nang excuse. At isa pa, ginagawa nyo na ba ito before? Nakakatakot ito eh. Yun ang delikado doon. Magamit sa krimen. Iba, imagine, nagtatampered ka kahit na hindi pwedeng gumawa ng ganito, ginagawa nyo. Yun ang delikado doon kasi parang ginagawa mong na, pwede palang gumamit ng peke. Parang indirectly, sinasabi mong ganun kasi ikaw ang pasimuno. At sila mismo may nakuhanan, di ba, Sherwin? May nakuhanan sila ng pekeng plaka. But that's the side of the LTO. Alamin din naman natin yung side nila. Pero batay dito sa naririnig natin, talaga naman, you can have that immediate reaction na talagang hindi dapat. Ha? Eh, dapat investigahan. Baka mamaya meron pang ibang gumagawa. That's correct. Delikado yun. Pag nagamit sa krimen yun, naku po. That's correct. And magandang hakbang naman ito na ginagawa ng LTO. Ayan, malaman sana po ng publiko kung ano ang nasa likod nito. Samantala, sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nilinaw ng Manila Electric Company o Meralco na hindi tutol sa paggamit ng solar equipment. Ayon sa Energy Regulatory Commission, hindi ipinagbabawal ang paggamit ng solar panels na rekta sa appliances. Si Asher Kadapan Jr. Humahataw. Sinagot ng Manila Electric Company o Meralco ang umano'y pagtutol nila sa paggamit ng mga consumer ng solar panel. Ito ay matapos tuligsain ng netizens ang panawagan ng distribution utility para sa mas mahigpit na regulasyon sa installation ng rooftop solar panel. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, kinikilala nila ang paglaki ng interes sa renewable energy at solar installations. Naunawaan din nila kung bakit nakikita ito ng maraming customer na alternatibo para sa mas mababang presyo ng kuryente. Paglilinaw ni Zaldarriaga, hindi tutol ang Meralco sa pagtanggap ng renewable energy o paggamit ng solar equipment. Ayon sa kumpanya, hindi kailanman intensyon ng Meralco na pigilan ang anumang inobasyon o limitahan ng personal na energy choice. Sa halip, nais nilang bigyang diin ang kahalagahan ng kaligtasan at proper installation o maayos na pagkakabit. Wala rin anyang otoridad ang Meralco para sa regulasyon ng solar installations, kundi isa itong edukasyon, kooperasyon at bahagi ng kanilang responsibilidad. Pangunahing nagre-regulate ng installation at paggamit ng solar panel ay ang Energy Regulatory Board o ERC. Ngunit ayon kay Attorney Maria Corazon Guines, Legal Service Director ng ERC, hindi kasama dito ang mga solar panel na direktang nakakabit sa appliances. Hindi naman talaga namin
pinagbabawal yung mga pag-i-install na yung mga yan, lalo na kung hindi naman nakakabit doon sa distribution system, risk na talaga ng mga consumers yon. Kung kung magdidirekta, kasi meron yung mga solar panels kasi na pwedeng direkta doon sa doon sa mga appliances Gusto kami, hindi na namin masyadong pinakikialaman yun. Kasi direkta naman yun, risk na rin naman nila. Sa kabila nito, inihayag ng ERC na may regulasyon sa mga solar panel na ikinakabit sa distribution system. Kung kakabit din nila doon sa metro o kaya doon sa distribution system, yun yung kailangan talaga nilang i-apply sa amin yun. Kasi baka may impact yun doon sa distribution system. Pwedeng mag-overload yung transformer. Dagdag pa ni Attorney Guines, dapat ikonsidera ng consumers ang safety implications sa paggamit ng solar panel. Hindi namin ina-expect yung mga consumers na na alam nila yung mga patakaran na yon. Pero yung mga installers, alam nila yan, matagal na siguro sila sa matagal na sila sa industriya. Kaya alam nila kung ano yung mga kailangan nilang kunin ng mga permits doon sa mga regulations for safety din. Safety purposes. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Makakalipas ang isang buwan, tuluyan nang naapula ang sunog na sumiklab sa Nabota Sanitary Landfill ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibinahaging post ng Pangulo, inianunsyo nito na tuluyan nang naapula ang sunog sa landfill sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kasama ang pribadong sektor. Pinasalamatan rin ni PBBM ang suporta at technical assistance ng Japanese government. Bagaman tuluyan nang na-fire out, inatasan pa rin ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24/7 monitoring sa lugar kabilang ng air at water quality testing. Gayun din ang patuloy na monitoring ng thermal scanning upang matiyak na wala nang natitirang hotspots. Kasama rin sa iniutos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na health monitoring para sa mga residente at responders na naapektuhan ng sunog. Hataw Balita ngayon. Ayan, sa wakas, naapula na ng tuluyan itong sunog sa landfill dyan sa Nabotas. Ayan. Salamat naman kasi itong nasusunog na basura, hindi talaga maganda dulot ito sa kalusugan ng ating mga kababayan. Lalo na kung umabot ng mahabang panahon tulad yan, 10 buwan bago naapula. Hindi lang naman isa o dalawa nakakalanghap ng masamang amoy. Saka malaki naging sakop ng epekto nito, no? Yung mga katabing lugar dito nga sa NCR. Even Bulacan was affected also. Okay. So, big sabihin, with the participation of the Japanese government, kasi tinap nila yung Japanese government, yung tulong ng JICA, di ba? Tumulong dyan. So, ibig sabihin, may mga nabasa tayo na ito daw po ay mariresolve even without asking the help of the Japanese government. Kung tinap lang yung mga big construction firm, para sila na lang gumawa nun. Kasi yung mga big construction firm, mayroon silang know-how. Ayan. I do not know daw bakit hindi ito ang tinap. Meaning to say, kung ano man yan, tapos na yan, at least kahit pa paano, kung ako naman, kailangan mo pa bang kalampagin? Pwede rin naman mag-volunteer. Di ba po? Pero doon sa part ng mga yan, sinasabi nila na walang volunteerism. wala Pero daw. ang isang bagay na dapat matutunan ng gobyerno, ng taong bayan dito, at isa nga na siguro dapat makita natin is para anong natutunan dito sa nangyari na ito, dahil hindi biro yung pinsalang idinulot sa kalusugan at even sa environment. So anong natutunan ng gobyerno, ng pamahalaan sa sitwasyon na ito, and then paano natin i-apply sa iba't iba pang mga sanitary landfill. So mas mainam nga sana kung mag-a-update sa atin ng DNR after nyan, anong natutunan, anong assessment, and then ano na standard pagdating sa mga sanitary landfill. Maaring magkaroon ng auditing sa iba't iba pang mga kung saan meron pa bang ganyan at anong pagbabantay ang ginagawa para hindi na maulit, hindi na maiwasan ng mangyari yung ganyang pinsala. Kasi at the end of the day,
pagka nagkaroon ng problema, aaksyonan din naman eh. Eh di aksyonan na bago pa magkaroon ng problema. Pero ang ginawa na nga dyan, di ba, ni Bernard ng DNR, after nitong nangyaring insidente na nga na yan, nag-check naman ang DNR di ba, sa iba't ibang lugar ng landfill sa bansa para magkaroon ng assurance na hindi na nga ito mauulit. Maraming tumataas ang kilay dyan mula dun sa explanation na ginawa ni Bernard. Yung matututunan natin. Samantala, imagine, dekada na itong ganitong klaseng pag-inspect nun sa mga landfill. Still, we have this problem na preventable Preventable. Sinasabi nila, ano daw yung kakulangan dito ng isang ahensya? You are referring to the DNR. Okay, ano yung kakulangan nila? Yun ang dapat na matingnan. Okay, dahil alam nila yung gagawin because this situation is preventable. Kung preventable ito, na-neglect. Yan. Walang due diligence. Yan ang mga nababasa natin. Sa puntong ito, maraming turuan. Ganyan naman talaga. Filipino style. Pero sana nga, mayroon tayong matututunan na dapat hindi na mauulit sa hinaharap. Ayan. Dapat, kumbaga, may iwasan natin at sa anumang bagay dapat nakahanda po ang ating pamahalaan. Kung paano dito ngayon, kagaya sa nalalapit na election, yun po sa pag-uulat ng COMELEC, nasa 90 hanggang 95% ng handa ang Commission on Elections para sa nalalapit na pag-rouse ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na inaasahang gaganapin sa November 2. Sa panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi na naiimprenta na ang mga balotang gagamitin sa BSKE at kaunting gamit na lamang anya ang hinihintay para ma-procure. Ilang mga mambabatas ang patuloy na nagsusulong ng pagpapaliban ng BSKE, gayon din ang pagre-relocate ng pondo para dito ay ilipat nga po sa response sa energy crisis. Samantala, ipinaalala naman ng COMELEC na hanggang sa May 18 na lamang, malapit na po ang deadline para sa voter registration sa BSKE. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, dumating kahapon sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa kanyang official visit dito sa bansa. Siya ay sinalubong kahapon sa Ninoy Aquino International Airport ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Ngayong araw, May 11, inaasahan na magpupulong sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President kung saan inaasahang mapag-uusapan ang lalo pang pagpapatibay at pagpapalawak na ugnayan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang usapin sa trade and investment at sektor ng agrikultura. December 12, 1962 nang maitatag ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Hataw Balita ngayon. 28 mga lugar sa bansa ang inaasahan na makakaranas ng danger level ng index ngayong araw ng Lunes, May 11. Batay po sa forecast ng DOST Pag-asa, kabilang sa mga lugar na inaasahan na makakaranas ng danger level ng heat index ang NAIA, Pasay City dito sa Metro Manila na aabot sa 42 degrees Celsius. Sinait, Ilocos Sur, 42 degrees Celsius. Lawag, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees Celsius. MMSU, Batak, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. Bacnotan, La Union, 43 degrees Celsius. Apari, Cagayan, 44 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 44 degrees Celsius. Pati na po sa Itiaga, Isabela na abot sa 43 degrees Celsius. Baler, Aurora, 43 degrees Celsius. Kasiguran, Aurora, 44 degrees Celsius. Iba, Zambales, 43 degrees Celsius. Muñoz, Nueva Ecija, 42 degrees Celsius. San Ildefonso, Bulacan, 42 degrees Celsius. Sangli Point, Cavite, 42 degrees Celsius. 42 degrees Celsius rin ang inaasahang heat index sa Infanta at Mulanay, Quezon. 44 degrees sa San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa at Aborlan, Palawan, 43 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman po sa Cuyo, Palawan.
43 degrees sa Daet, Camarines Norte, pati na po sa Masbate City sa Masbate. 42 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, 43 degrees sa Rojas City, Capiz, habang 42 degrees sa Iloilo City, 44 degrees sa Dumangas, Iloilo, at 43 degrees Celsius sa Borongan, Eastern Samar. Pinapayuhan po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na gawin ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa sakit at panganib na dala ng matinding init na panahon. Hataw Balita ngayon. Marami-raming lugar ito, Bernard, Ani, Yes. makakaranas ng matinding init na panahon. Kahapon dyan sa Pasig, yung alas 10 hanggang alas 3 ng hapon, napakatindi ng init. Nakakahapo. Nakakahapo kahit nga hindi ka directly nakabilad sa araw, pero nasa labas ka lang. Ang init ng singaw, talaga namang para kang pag nag-weights, para kang nag-exercise kasi pagod yung katawan mo, sobrang init. That's correct. Alam mo, ako asthmatic ako eh. So, madalas ang attack ko this time. Yung mga oras na yan, sa hapon, talagang madalas yung pag-attack ko. Sa madaling salita, kasi sinusubo ko ngayong katawan ko, para gusto ko ma-practice. Pero pagdating sa bahay, super hapong-hapo ako. Kaya, you have to stay, mayroon mga pamamaraan to stay safe dito sa danger level natin na naranasan. Sabi nga nila, keep hydrated. At talaga naman yung mga oras na hindi ka pwedeng lumabas ay tatandaan nyo yan. Sabi ay 9 o'clock in the morning until 4 o'clock in the afternoon. Dapat hindi ka lalabas na. Peak yung sun, yung init ng sun, yung araw. Ang na-observe ko dyan, tayo, Bernard, medyo bata-bata pa ng kaunti. No? Oo, tama yan. Medyo bata-bata pa naman tayo. Parang offending yata yun sa mga nakatatanda. Sorry lang. Hindi ko lang sabihin, Andy, joke lang. kasi, sa kalagayan namin, hirap na din kami Yan, kita mo? How much compare more? yan That's doon correct. sa mga medyo May edad na, may edad na. at compromise pa yung kanilang kalusugan. Kaya kailangan huwag maglalakas loob na lalabas. Kaya lang, Yung mga damit, kailangan yung mga uri ng damit, mayroon ka rin dapat Mga na light sundin. color, oo. Light colors, at saka hindi pwede yung mga masyadong makakapal. yan. Hindi po pwede yon. At saka kung may mga place kayo na dapat na well-ventilated yung bahay niyo as much as possible. Sabi nila, ay magiging well-ventilated yung bahay namin. Kaya nga, paano ikang wag lalabas pag may init? Paano naman kung ang bahay namin parang pugon sa init? Totoo naman yan. Kaya ang pinipili ng iba, makikita mo sa mall. O yun, doon nagiging tambayan ngayon. Oo. Makikita mo sa mall, talagang sabihin, ito yung reflection na init-init yung ating mga kababayan. At least welcome sa mga mall. Hindi naman sila tinataboy. Kasi at least ano pa rin, may bisita sila sa loob. Kasi makikita mo, nakasalampak yung iba sa sa mga flooring, sa mga gilid-gilid. I see. Nagcha-charge Talagang- din yung mga nagcha-charge din. Alam mo, nagpapalamig lang. Pero still, Ano yung kasi ang hirap ka naman kasi talaga sa bahay. Pag mainit, wala At kang saka, aircon. that is correct. Kapag wala kang air conditioning unit, you will have a problem. Pag may aircon ka naman, iisipin mo, yung kuryente naman. Ayun At lang. least, sa mindset mo, 2 buwan lang to. Sa susunod naman, balik na sa normal. Parang ganon. Pero, sobra yung, di ba? Kayo, sinasabi ninyo, doble-doble yung bill na natanggap ninyo, di ba? Ganon din yung ating mga kababayan. Pero, again, gawa sila ng paraan kung anong marapat. Ano po? Sa mga park na may mga puno, Pwede rin. di ba? Oo. Stay hydrated para at least kasi ang susunod dito sakit, di ba? Pwede kang ma-stroke dahil May sa mga sobrang init. sasakyan nakabilad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Wag basta-basta papasok din. Oo. Napakatindi ng init din sa loob ng Kaya sasakyan. mo pasingawin mo muna yung init. Oo. Tsaka bago mo buksan yung aircon. Grabe. Hindi yung pagsakay mo, tapos naku po, magkakasakit ka nun. Delikado yan. Oo. Marami pa tayong mga balita. Kaya wag po kayong bibitiw. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 7 minuto, makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Bumubuti na ang kalagayan ng mga Pilipinong tripulante na napaulat na nasugatan matapos na tamaan ng Iranian drone attack ang barko na kanilang sinasakyan sa may Strait of Hormuz noong nakaraang May 5.
Sa press briefing kagabi, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na mula sa 7 Pinoy seafarer na napaulat na nasugatan kung saan 3 sa kanilang dinala sa Intensive Care Unit o ICU, sa ngayon ay unti-unti na anyang bumubuti ang kalagayan ng mga ito. 4 are relatively minor cases, injuries as a result of the drone attack on May 5th in the Strait of Hormuz. This is the San Antonio, no? That's the ship San Antonio. The 3 who are in ICU are still in ICU. However, the good news is the worst case was somebody who was intubated but had improved, so extubated na siya ngayon and could breathe on his own. And all of them have stable vital signs. Even if they're in ICU, all of them have stable vital signs. Hindi pa rin tinukoy ni Secretary Kakdak ang lokasyon ng ospital kung saan nagpapagaling ang mga Pilipinong tripulante. Pero sinabi ng kalihim na nadalaw na rin ang mga ito ng labor attaché at ng opisyal mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Hataw Balita ngayon. Ibibiyahe na patungo ng The Netherlands ang 24 mula sa 38 mga Filipino crew na sakay ng MV Hondius o ang cruise ship kung saan ilang mga pasahero nito ang tinamaan ng hantavirus. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila'y dadalhin sa The Netherlands upang sumailalim sa quarantine. May hataw na balita si Joan Nano. Sisimula na ang gagawing quarantine para sa mga Pilipinong crew ng MV Hondius matapos ang hantavirus outbreak sa nasabing cruise ship. Sa press briefing kagabi ng Department of Migrant Workers kasama ang Department of Health at Department of Foreign Affairs, idinitalya ng mga ito ang ilang mga development hinggil sa kalagayan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa loob ng MV Hondius. Batay sa ibinahaging impormasyon ni DMWD Secretary Hans Leo Kakdak, mayroong 38 mga Pilipino ang nagtatrabaho sa loob ng nasabing barko. 24 sa kanila ay pawang mga hotel staff, habang 14 naman ang deck at engine staff. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mula sa 38 mga Pilipinong crew ng barko, 24 sa kanila ang ibibiyahe na patungo ng The Netherlands para sa umailalim sa 42 araw na quarantine. For the Filipinos on board, what I know in the information is they've all tested negative. From the time of contact, the incubation period can be as long as 45 days. So I think they'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. If they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free and the risk of having hantavirus is very low. So pwede nang pauwi niyan. Mula sa Tenerife sa Spain kung saan nakadaong ang MV Hondius, unang dadalhin sa The Netherlands ang 4 na Pilipinong crew na susundan ng 20 iba pa. Habang mananatili namang sakay ng cruise ship ang 14 na natitira pa na maglalayag hanggang sa Rotterdam, Netherlands. Oras na sila ay makarating sa kanilang destinasyon, sisimula na rin silang isailalim sa quarantine. Samantala, tiniyak ng DMW na patuloy pa rin susweldo ang mga crew habang sila ay sumasailalim sa quarantine alinsunod sa nakasaad sa kanilang kontrata. I think it's very important also to emphasize that all throughout the period of quarantine in the Netherlands, the ship's crew, Filipino crew, will continue to receive their entitlements under salaries and entitlements under their contract. So they will continue even as they go under quarantine. They will continue to sustain their families. Bukod sa patuloy na sweldo, siniguro din ng DMW na sasagutin ng may-ari ng cruise ship ang gastos ng mga Pilipinong crew habang sila ay sumasailalim sa quarantine. Sa oras na makababa na ng barko ang lahat ng mga crew at matapos ang kanilang quarantine, isasailalim naman sa disinfection ang MV Hondius. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Ayan po ang ating mga kababayan. 24, no? Out of 38 na mga kababayan natin na crew nitong MV Hondius, 24 yung mauuna na dadalhin. Lilipad papuntang The Netherlands para sumailalim sa
6 na linggo na quarantine. Tagal nun. Ayan. Pero at least kahit pa paano, madadala na sa the Netherlands. At isa pang magandang balita dito, yung nando doon sa ICU. Alam mo naman, kapag ka dinala ka sa ICU, yung mga kamag-anak nito nag-aalala eh. Intensive care unit. At mayroon silang mechanical device na nilalagay sa kanilang kanilang katawan para makahinga. But the good news na dinadala, as mentioned by Secretary Kakdak, yung breathing device was already removed. Ibig sabihin, that's a sign na nag-improve na yung capacity ng isang tao na makahinga independently without that mechanical equipment. Yan yung yan yung ibang crew naman yan. Sila yung crew ng na bomba doon sa Dalawa yung item natin. I was referring to that item. Di ba? Tinamaan naman ng missile. Opo, yan yung sa tinamaan ng missile kung saan 7 crew ng Pilipino ang apektado. Out of 7, 3 yung na-ICU. Yes. Yung sinasabi mong isa na intubate, Yes, na in-update ni Secretary Kakdak, Hans Leo Kakdak. natanggal na yung tubo. Ito naman sinasabi mo, that was victim of hantavirus? Sila naman, yung not necessarily na sila ay victim ng hantavirus. Sila ay crew doon sa cruise ship na kung saan merong nagpositibo sa hantavirus. Na may namatay. Meron ng 3 namatay. So, following safety protocols, lahat ng mga sakay doon ay kailangan sumailalim po sa quarantine. And then, doon sa mga sakay doon ay merong 38 Pilipino na crew. Wherein, doon sa 38, mauunang i-quarantine yung 24 na mga steward. May iiwan muna yung 14 kasi sila yung nagpapatakbo, sa engine sila naka-assign. Yung 14 na crew member nung cruise ship. Pero yung 24, sasailalim na sila sa the Netherlands ng 6 na linggo na quarantine. Ayan, salamat. 42 days, Opo. 45. Okay. Ayan. Pero maraming salamat kasi Netherlands na yan na napagdadalhan sa kanila. Thank you kasi welcome sa the Netherlands yung ganong klaseng mga cases. Di ba? Mayroon tayong nababalita, atatakot yung isang bansa na mag-accept niyan kasi yung infection, yung issue ng infection. Pero sa kanila, welcome. Maraming salamat naman. Kasi may ibang, yung binabanggit mo, nag-rally sila sa port area eh. Ayaw nilang palapagin yung padaungin. Yes. Meron na cruise ship. May mga tutol din. Tutol. Kasi yung inisip nila, yung infection. Parang panahon ng COVID. Opo. Pero hindi daw ito tulad ng COVID. Nililiwanag yan ng WHO. Hindi ito tulad ng COVID. Kaya walang dapat na ikatakot. And again, magpasalamat tayo sa bansang Netherlands. The Netherlands kasi okay sa kanila. Welcome sa kanila. Sige, sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, para po sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Bianca Quijano mula naman sa Toronto, Canada. Global News. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinimulan na ang malawakang evacuation ng mga pasaherong sakay ng MV Hondias sa Tenerife, Spain. Tiniyak ng World Health Organization na maayos at ligtas ang ginawang paglikas sa mga pasahero ng cruise ship na nakaranas ng hantavirus outbreak. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Nakarating na sa Tenerife ang MV Hondias matapos ang ilang araw na pananatili sa karagatan kasunod ng naranasang hantavirus outbreak. Madaling araw ng linggo nang dumaong ang Dutch-flagged cruise ship malapit sa Port of Granadilla sa Tenerife habang mahigpit na binabantayan ng mga health at security authorities. Agad namang sumakay sa barko ang mga health officials mula sa Spain upang suriin ang kalagayan ng mga pasahero at crew.
Ayon sa mga otoridad, walang pasaherong nagpakita ng sintomas ng virus sa oras ng evacuation. You know, at 6:30 a.m. in the morning, the boat has arrived. At 7:30, a member of the Ministry of Health has boarded to assess the passengers. All the passengers are asymptomatic. Unang ibinaba ng barko ang mga Spanish nationals bago isinunod ang iba pang mga dayuhang pasahero. Mula sa barko, inilipat ang mga ito sa maliit na bangka patungo sa daungan kung saan nakaantabay ang mga bus ng militar. Nakasuot ng protective suits ang mga evacuee habang dinadala sila sa airport para isakay sa mga government chartered flights patungo sa kani-kanilang mga bansa. Kabilang sa mga bansang nagsimula ng magpapauwi ng kanilang mga mamamayan ang France, Canada, Netherlands, United Kingdom, Turkey, Ireland, United States at Australia. Inaasahang magpapatuloy ang evacuation hanggang bukas. Nagpasalamat naman si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa pamahalaan ng Spain dahil sa agarang pagpayag na padaungin ng barko at tulungan ang evacuation ng mga pasahero. I thank the Prime Minister because based on the request WHO made, he accepted. And the request I made was based on international health regulation. And countries are expected to cooperate based on that international health regulation. But not only the IHR, I think we should also be strong believers of solidarity. Solidarity because that's our best immunity. Ayon sa mga otoridad, mahigpit ang isinagawang health protocol sa buong evacuation process upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng virus. Bago payagang makababa ang mga pasahero, isa-isa muna silang sinuri ng mga health expert habang nakadeploy ang mga medical team, hazmat personnel at mga security official sa port area. Pagkatapos ng initial screening, diretso ring dinala ang mga pasahero sa mga nakaabang na sasakyan patungo sa airport upang maiwasan ang anumang contact sa publiko. Pagdating sa kanilang mga bansa, sasailalim naman ang mga pasahero sa ilang linggong health monitoring at quarantine dahil maaaring umabot ng mahabang panahon ang incubation period ng hantavirus. Sa kabila nito, muling pinawi ng WHO ang pangamba ng publiko kaugnay ng posibleng pagkalat ng sakit. The risk to the population, to the local population is low. Ayon sa WHO, kilala na ng mga eksperto ang uri ng virus, kaya mas madali na itong mabantayan at makontrol kumpara sa mga bagong uri ng nakahahawang sakit. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Muling nanindigan ang mga bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na pananatilihin nilang isang nuclear weapon-free zone ang rehiyon. Kasunod ito ng mga talakayan sa ginanap na 48th ASEAN Summit sa Cebu kaugnay ng nuclear disarmament at seguridad sa rehiyon. Narito ang hataw na balita ni Noel Polyarco. Muling pinagtibay ng mga pinuno ng ASEAN ang kanilang pangako na panatilihing nuclear weapon-free zone ang Southeast Asia sa gitna ng tumitinding tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa chairman's statement ng 48th ASEAN Summit, binigyang diin ng mga lider ang kahalagahan ng ganap at epektibong pagpapatupad ng Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. Layunin ng kasunduan na tiyaking walang nuclear weapons at iba pang weapons of mass destruction sa rehiyon ng Southeast Asia. Ayon sa ASEAN, malaki ang naitutulong ng mga nuclear weapon-free zone sa pagpapalakas ng global peace, nuclear disarmament at pag-iwas sa pagkalat ng mga nuclear weapons. Nanawagan din ang ASEAN sa mga bansa na may hawak na nuclear weapons na makipagtulungan at suportahan ang ganap na implementasyon ng ASEAN-WIFIS Treaty. Welcome din ang mga bansa sa posibilidad na lagdaan at ratipikahin ng mga nuclear weapon states ang protocol ng kasunduan ng walang pagbabago. Hinikayat din ng ASEAN ang mga eksperto mula sa kanilang mga bansa na makipag-usap sa mga eksperto ng mga nuclear states upang mahanap ang mga paraan para maayos ang mga pagkakaiba sa pananaw.
Kaugnay nito, muli ring nagpahayag ang ASEAN ng suporta sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o NPT, lalo na sa mga layunin nitong nuclear disarmament at non-proliferation. Bilang paghahanda sa 2026 Review Conference ng NPT, nagsumiti rin ang ASEAN sa pamamagitan ng Pilipinas ng memorandum kaugnay ng mga aktibidad at implementasyon ng ASEAN-WIFIS Treaty. Samantala, sa kabila ng matibay na paninindigan laban sa nuclear weapons, sinuportahan naman ng ASEAN ang safe, secure at peaceful use ng nuclear energy sa rehiyon. Ayon sa mga leader, lumalaki ang interes ng mga bansa sa Southeast Asia sa paggamit ng nuclear energy para sa mapayapang layunin tulad ng paglikha ng kuryente at pagpapalakas ng energy security. Dahil dito, binigyan din nila ang pangangailangang palakasin ang mga regulasyon, safety standards at kakayahan ng mga institusyon upang masiguro ang ligtas na paggamit ng nuclear technology. Pinuri rin ng ASEAN ang ginagawang kooperasyon ng ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy sa pagpapalakas ng nuclear safety, security at safeguards sa rehiyon. Inaasahan din ng ASEAN na mas mapapalalim pa ang partnership nito sa International Atomic Energy Agency at iba pang dialogue partners kaugnay ng peaceful nuclear applications. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Muling sumiklab ang tensyon sa Strait of Hormuz matapos tamaan ng hindi pa matukoy na projectile missiles at mga drone ang ilang naval vessels sa Gulf region. Sa ngayon, wala pa ring formal na tugon ang Iran sa panukala ng Estados Unidos para sa posibleng pagwawakas ng digmaan at pagsisimula ng peace talks. May hatol na balita si Jack De Ocampo. Patuloy ang pangamba ng international community sa posibleng muling pagala ng digmaan sa gitnang silangan kasunod ng sunod-sunod na insidente sa Strait of Hormuz. Isang bulk carrier ang tinamaan na hindi pa matukoy na projectile malapit sa baybayin ng Qatar. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, nagkaroon ng maliit na sunog sa sakyang pandagat matapos ang insidente. Ngunit agad itong napatay at walang naitalang casualty o oil spill. Sinabi naman ng Qatari Defense Ministry na isang drone ang tumama sa freighter habang papasok ito sa kanilang karagatan mula sa Abu Dhabi. Sa hiwalay na insidente, iniulat din ng United Arab Emirates at Kuwait ang mga drone attacks sa kanilang airspace. Ayon sa UAE, matagumpay nilang naharang ang dalawang drone na galing umano sa Iran. Habang sinabi naman ng Kuwait na nakadetect sila ng mga hostile drones noong madaling araw ng Linggo. Lalong tumindi ang tensyon matapos magbabala ang Iran laban sa bansang sumusunod sa sanctions ng United States. Ayon kay Iranian Army spokesperson Muhammad Akriminia, mahihirapan ng makatawid sa Strait of Hormuz ang mga sasakyang pandagat ng mga bansang sumusunod sa parusa ng Washington laban sa Iran. Binigyan din pa nito na hindi umano magagawang ganap na harangan ng United States ang rehiyon sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng mga warship nito. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ng mga mambabatas ng Iran ang isang panukalang batas para maging opisyal ang pamamahala ng Iran sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga probisyon ng panukala ang posibleng pagbabawal sa pagdaan ng mga barko mula sa mga itinuturing na hostile states. Samantala, nagbabala rin ang Islamic Revolutionary Guard Corps na posibleng targetin nila ang mga may kaugnayan sa Amerika sakaling muling atakihin ang mga Iranian tanker. Ang babala ay kasunod ng insidente kung saan pinaputukan umano ng isang US fighter jet ang dalawang Iran flag vessel sa Gulf of Oman noong Biyernes. Sa kabila nito, nananatili pa rin nakabinbin ang peace proposal ng United States para formal na matapos ang digmaan sa Iran. Ayon sa mga ulat, hinihintay pa rin ng Washington ang formal na tugon ng Tehran sa panukalang magwawakas muna sa labanan bago talakayin ang mga sensitibong mga issue tulad ng nuclear program ng Iran. Ngunit ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, lalong nadaragdagan ang pagduda ng Iran sa United States pagdating sa diplomasya. Ayon kay Araghchi,
Ang mga paglabag umano ng Estados Unidos sa ceasefire ay lalong nagpapalabo sa posibilidad ng matagumpay na negosasyon. Samantala, nakatakda namang magpulong ang mga defense minister mula sa mahigit 40 bansa upang talakayin ang posibleng multinational mission para mapanatili ang seguridad ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Pangungunahan ng United Kingdom at France ang mga talakayan kaugnay ng planong pagpoprotekta sa mga international shipping route sa oras na humupa ang labanan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Naipadala na ng Iran ang tugon nito sa pinakahuling peace proposal ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Pakistani mediators. Ayon sa Iranian media, nakatuon ang tugon sa pagtigil ng digmaan sa iba't ibang lugar kabilang ang Lebanon at pagpapanatili ng maritime security sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Iginiit naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa kabila ng usapin ng negosasyon at dialogo. Kasabay nito, naglabas din umano ng bagong direktiba ang liderato ng Iran para sa pagpapatuloy ng operasyon laban sa mga kaaway nito. Hataw Balita ngayon! Iginiit ng Iranian Football Federation na lalahok pa din ang Iran sa 2026 FIFA World Cup sa kabila ng umiiral na tensyon sa Middle East. Ayon kay Federation President Mehdi Taj, malaking diplomatic asset para sa Iran ang paglahok sa World Cup. Humiling naman ang Iran ng seguridad, paggalang sa kanilang watawat at national anthem at maayos na pagtrato sa kanilang koponan mula sa mga host countries na United States, Mexico at Canada. Makakaharap ng Iran ang New Zealand, Belgium at Egypt sa Group G ng torneo. Hataw Balita ngayon! Naniniwala si Russian President Vladimir Putin na napapalapit na ang pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ginawa nito ang pahayag matapos ang pagdiriwang ng Russia ng Victory Day sa pinakasimple nitong military parade sa mga nakaraang taon. May hataw na balita si James Bontuyan. Inihayag ni Russian President Vladimir Putin na posibleng nang matapos ang mahigit 4 na taong digmaan sa Ukraine. Ayon kay Putin, nakikita niya na papalapit na sa wakas ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo matapos ang pagdiriwang ng Victory Day sa Moscow, isang paggunita sa tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit kapansin-pansin na mas simple ang ginawang parade ngayong taon. Sa halip ng mga tank, intercontinental ballistic missiles at iba pang malalaking kagamitang militar, video presentation na lamang ng mga weapon system ang ipinalabas sa malalaking screen malapit sa Kremlin. Ayon sa mga analyst, sumasalamin ito sa patuloy na digmaan sa Ukraine at sa pagnanais ng Russia na bawasan ang mga posibleng banta sa seguridad sa gitna ng mga drone attack. Sa kabila nito, muli ring ipinagtanggol ni Putin ang paglulunsad ng Russia ng digmaan noong 2022. Ayon sa kanya, nabigo umano ang Western countries na tuparin ng mga pangakong hindi palalawakin ang NATO pagkatapos ng pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989. Iginiit din ni Putin na tinangkad ng kanluran na hilahin ang Ukraine palapit sa European Union at NATO na itinuturing ng Moscow na banta sa kanilang seguridad. Sa gitna ng mga pag-uusap ukol sa kapayapaan, nananatili namang nakahinto ang mga negosasyong pinangungunahan ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon sa Kremlin, hindi pa nagkakaroon ng malaking pag-usad sa mga talakayan para sa pangmatagalang kasunduan. Samantala, nagkasundo ang Russia at Ukraine sa isang 3 araw na ceasefire mula Sabado hanggang Lunes kasunod ng panawagan ni Trump. Kabilang din sa naging kasunduan ang pagpapalitan ng 1,000 bilanggo mula sa magkabilang panig. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang malalaking paglabag sa tigil putukan. Ayon kay Trump, umaasa siyang mapapalawig pa ang ceasefire upang tuluyan ng matapos ang digmaan. I will tell you, I would love to see an end between Russia and Ukraine. That were 25,000 young soldiers were killed last month, and
It's on average 25 to 30,000 soldiers a month. It's a terrible war. Mahigit 4 na taon nang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine na mas mahaba na kumpara sa nangyaring pakikipaglaban ng Soviet Union noong World War II. Tinatayang daan-daang libo na ang nasawi habang nawasak naman ang malalawak na bahagi ng Ukraine dahil sa mga pag-atake. Sa kasalukuyan, kontrolado na ng Russia ang halos ikalimang bahagi ng teritoryo ng Ukraine, kabilang ang malalaking bahagi ng Donbas region sa silangan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ganap na nakukuha ng Moscow ang buong Donbas dahil sa patuloy na paglaban ng mga puwersa ng Ukraine. Kaugnay nito, binuksan din ni Putin ang posibilidad ng mga bagong security arrangement sa Europe. Ayon sa kanya, mas gugustuhin niyang makipag-usap sa dating Chancellor ng Germany na si Gerhard Schroeder kaugnay ng mga posibleng negosasyon. Patuloy namang naniniwala ang mga bansa sa Europe na dapat managot ang Russia sa digmaan. Tinuturing ng ilang European leaders si Putin bilang isang autocrat at war criminal habang nangangamba silang posibleng targetin din ng Russia ang iba pang bansa ng NATO kung magtatagumpay ito sa Ukraine. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Nasawi ang isang lalaki matapos mabangga ng eroplano ng Frontier Airlines habang palipad ito sa Denver International Airport. Ayon sa mga otoridad, tumalon umano ang biktima sa perimeter fence at pumasok sa runway. Ilang minuto bago ang insidente. Napilitang ihinto ng piloto ang take-off matapos ang insidente habang nagkaroon din ng engine fire at usok sa loob ng eroplano. Ligtas namang nailikas ang 224 na pasahero kasama ang 7 crew members gamit ang emergency slides, bagamat 12 ang nagtamo ng minor injuries. Patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Amerika ang insidente habang pansamantala nang isinara ang runway ng paliparan. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Malaysia ang posibleng legal action laban sa Meta dahil sa pagkabigo nitong mapigilan ang pagdami ng mga peking social media account na gumagamit sa pangalan ng mga miyembro ng royal family. Libu-libong fake accounts na ang naitala ng mga otoridad na nagpapakilala ng miyembro umano ng royal family sa mga social media platform, kabilang na ang Facebook. May hatod na balita si Cres Fugabat. Dismayado ang pamahalaan ng Malaysia sa umunoy kakulangan ng aksyon ng Meta laban sa mga peking account na nagpapanggap bilang mga miyembro ng royal family ng bansa. Ayon kay Malaysian Communications Minister Fahmi Fadzil, ilang beses na nilang iniulat ang problema sa Meta, ngunit hindi pa rin sapat ang mga hagbang na ginagawa ng kumpanya. Sinabi rin ni Fadzil na maraming beses na niyang binigyan ng babala ang Meta, ngunit tila hindi umano ito nagpapakita ng sapat na respeto sa mga Malay rulers. Dahil dito pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga social media platform na nabigong kontrolin ang paglaganap ng mga fake account. Kabilang sa mga tinitig ng batas ang Online Safety Act o ONSA na inaasahang ganap na maipatutupad sa Malaysia sa mga susunod na buwan. Sa ilalim ng batas, posibleng mapatawan ng multa na umaabot sa 1 milyong ringgit o halos 13 million pesos ang mga platform na mapapatunayang lumabag. May mga mas mabigat pang parusa na maaaring umabot sa 10 milyong ringgit depende sa bigat ng paglabag. Ayon sa monitoring ng Malaysian Communications and Multimedia Commissions at mga reklamo ng publiko, umabot na sa 15,296 fake account ang natuklasan mula Enero-Abril ngayong taon. Ginamit ng mga account na ito ang pagkakakilanlan ng 26 na miyembro ng mga royal family sa Malaysia. Binigyang diin ng pamahalaan ng Malaysia na mahalaga ang royal institution sa bansa dahil nakasaad ito sa kanilang konstitusyon. Dahil dito ay ginit nila na dapat itong iginagalang hindi lamang ng mga mamamayan kundi pati ng mga international social media platform. Bukod sa mga fake account, ikinababahala rin ng pamahalaan ang pagdami ng mga online gambling at scam-related content sa social media.
Ayon kay FAMI, mahigit 230,000 posts kaugnay ng online gambling at scams ang nagpababa ng MMC. Mula Enero 1 hanggang Mayo 6 ngayong taon, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ng Malaysia ang mga susunod na hagbang laban sa Meta at iba pang social media platform upang mas maprotektahan ang mga mamamayan laban sa mga peking account, scams at mapanlinlang na online content. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng mga otoridad sa Indonesia na nasawi ang 2 Singaporean matapos ang pagputok ng Mount Dukono sa Halmahera Island. Natagpuan ng rescuers ang mga bangkay malapit sa bunganga ng bulkan habang nagpapatuloy ang evacuation operations sa gitna ng masamang panahon at tuloy-tuloy na pagputok ng bulkan. 17 naman kabilang ang 7 Singaporean at 10 Indonesian hikers ang nakaligtas sa insidente. Nananatili sa ikatlong pinakamataas na alert level ang Mount Dukono habang ipinagbabawal ang anumang aktibidad sa loob ng 4 na kilometro mula sa crater nito. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng bahagyang pagtaas ng bilang ng mga ipinapanganak na sanggol ang South Korea sa gitna ng matagal ng pagbababa ng populasyon nito. Ayon sa Statistics Ministry, halos 23,000 babies ang ipinanganak noong Pebrero, pinakamataas para sa naturang buwan sa nakalipas na 7 taon. Iniuugnay ng ilang eksperto ang pagtaas sa mas magandang pananaw ng kabataan tungkol sa pamilya at sa mga programa ng gobyerno na tumutulong para sa mga magulang. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang fertility rate ng South Korea na nasa 0.8 lamang, malayo sa antas na kailangan upang mapanatili ang populasyon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Bianca Quijano. Magandang araw. Maraming salamat, Bianca Quijano, live mula sa Toronto, Canada. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 5:45 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Walang natatanggap na impormasyon o maging warrant of arrest ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, padadala nito ng sabina ngayong araw ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings na nangyari noong pang City at Regional Directorate ng Davao. May Hataw Balita si Lea Ilagan. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Ipinag-utos na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Philippine National Police na ipagpatuloy ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings laban kay dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Secretary Remulla, aabot sa 100 kaso ng EJK ang nangyari noong City Director at Regional Director pa lamang ng Davao si Senator Bato. Well, he has never been personally investigated. This was triggered again by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. Inatasan din ng kalihim si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Alexander Morico, at Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Hansel Marantan na mamuno sa investigasyon at paghahanap sa senador. We'll be conducting investigation in pursuit of
Doon sa mga reports na yon, especially the report of the Quadcom last year or 2 years ago. So I'm directing the CIDG to lead the investigation, and of course we have some contingencies ay mga units natin ang involved. The whole of the Philippine National Police will be involved. Gayunman, nilinaw ni Secretary Remulla na hindi naman aarestuhin ang senador kundi iimbitahan lamang ito para sa investigasyon. Well, we will treat them with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Wala din anayang warrant of arrest si Senator Bato mula sa International Criminal Court o ICC gaya ng naunang napabalita. I will repeat, we are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. Bukod kay Senator Bato, marami pa anayang co-conspirator ang papadalhan nila ng sapina sa mga darating na araw. He will be the first one, but the ones listed in the previous complaints, ang dami ng complaints dito over 100 cases. We will issue succeeding subpoenas in the coming days. Simula November 2025, hindi na pumapasok sa Senado si Senator Bato. Ngunit base sa impormasyon ng DILG, nananatiling nasa Davao Region lamang ito. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng babala ang PDP laban sa mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ngayong araw na isasagawa ng plenaryo ng Kamara ang debate at botohan sa articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Si Rosalie Cos, humahataw. Isang araw bago ang nakatakdang pagsalang sa plenaryo ng Kamara ng Committee Report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naglabas ng maanghang na pahayag ang PDP laban sa gitna ng mariing pagtutol sa proseso ng impeachment. Kasalukuyang pinangungunahan ang partido ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, na kababatang kapatid ng pangalawang Pangulo. Ayon sa PDP laban, ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng suportang pampolitika mula sa partido. Hindi rin sila papayagang lumipat sa partido. Sa gitna nito, binigyang diin ng PDP laban na hindi ito pananakot. Pero ayon sa makabayang lawmakers, pamumulitika ang ginagawa ng partido. At dahil hindi umano mapabulaanan ng Vice Presidente ang mga ebidensya laban sa kanya, na uwi sa pagbabanta ang mga kaalyado nito. Sasalang na sa sesyon sa plenaryo ng Kamara ang committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte mamayang hapon. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment. Pagbukas ng sesyon, ito ang tatalakayin sa plenaryo. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang magrepresenta sa plenaryo ng ulat at resolution. Kasunod nito, bubuksan ang floor para sa diskusyon at debate. Ayon sa House Justice Committee Chairperson, kahit ang mga kongresistang kaanak ni VP Duterte, maaaring magsiyasat at magtanong sa committee report at resolusyon. There will be debate after the sponsorship speech. And I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate. We will be given the opportunity to defend the committee report, no? To defend the findings of probable cause, to defend the articles of impeachment. Pagkatapos isara ang debate, pagbobotohan na ang articles of impeachment sa pamamagitan ng roll call vote o isa-isang tatawagin ng House member para ipahayag ang kanilang yes, no, or abstention vote. 106 o 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives ang kailangang boto para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado.
Ilang miyembro ng House Justice Committee members ang nagpahayag na posibleng malagpasan pa ang bilang na ito. Rosalie Cruz, humahataw sa Balita Ngayon. Tinuligsa ng Malacanang ang naging pahayag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos hinggil sa umano'y suhulan at pananakot na mahaharap sa kaso ang mga mambabatas na hindi boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga ganitong paratang ay nangangailangan anya ng ebidensya upang maging kapani-paniwala ang kanyang mga aligasyon. Ayon pa kay Yusek Castro, tila nasasanay na anyang ilang nakakataas na opisyal na sa haka-haka na lamang anya bumabase. Nauna nang sinabi ni Senator Amy Marcos ang umano'y pagbabanta na kakasuhan sa ombudsman ang mga mambabatas na hindi boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nakaka-nervyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Nauna na itong itinanggi ng ilang mambabatas kabilang na si House Justice Committee Chairperson Representative Jerbil Luistro at hinikayat si Senator Amy na maglabas ng ebidensya sa kanyang aligasyon. Hataw Balita Ngayon. Hindi mawawala ang posibilidad na may pipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Dahil dito handang tumutol si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa anumang mosyon kaugnay nito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Isang konstitusyonal na tungkulin ng Senado ang mag-convene bilang isang impeachment court kapag naipadala na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ipinaliwanag niya na bagamat mandato ito ng batas. Ang Senado ay isang collegial and deliberative body. Dahil dito, ang pinal na desisyon sa pag-convene ay nakadepende pa rin sa mapagkakaisahan o iboboto ng mayorya ng mga miyembro. Gayunpaman, tiniyak ng senador ang kanyang paninindigan na handa siyang bumoto at tutulan ang anumang mosyon na naglalayong pigilan o ipagpaliban ang pag-convene ng Senado. Binanggit din niya na maaaring makialam ang Korte Suprema upang obligahin ang Senado na gampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas kung magkakaroon ng pag-iwas dito. Samantala, nilinaw ni Senator Lacson na ang pag-giit sa pag-convene ay hindi dapat ituring na boto para sa conviction o acquittal. Aniya, ito ay simpleng pagtupad lamang sa proseso. Muli nitong binigyang diin ang ebidensya ang tanging magiging basihan ng kanyang pasya kung dapat bang i-convict o i-acquit ang vice-presidente sakaling matuloy ang paglilitis. Kaugnay nito na una nang binanggit ng senador na dapat maging handa ang kanyang kapwa mga senador sa pagharap sa mga posibleng issue kaugnay ng impeachment process. In any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng maabot ulit sa Supreme Court yan kung sakaling magkaroon ng ganyang usapin. So, pero tama yung sinabi nyo, duty yan Constitutional duty, as a matter of fact. So yung mag-o-object, sir, dapat may matinding argumento kung bakit nag-o-oppose. Yes, and he or they must be able to convince the majority to vote in their favor. And kung gano'n na mangyari, it's on them, no? Na sila yung sumagot sa taong bayan kung bakit ayaw mag-convene. Yung minority na talo sa botohan, wala namang magagawa yun Kasi majority nga yung nag-rule
Samantala, nagpahayag naman si Senate President Vicente Tito Soto III kaugnay ng mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa posibleng balasahan sa liderato ng Senado o coup rumors. Ayon kay SP Soto, handa niyang tanggapin ang anumang mangyayari dahil siya ay naninilbihan sa ilalim ng tiwala ng kanyang mga kasamahan. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang nakalaya mula sa detention facility ng National Bureau of Investigation ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pang kasama nito o 4 na iba pa nung Sabado. Samantala, ngayong araw ay ipinatawag ng NBI ang isa sa mga anchor ng PGMN na si Camille Jensen CJ Hero. Si Benedict Samson, humahataw. Matapos na makapaglagak ng 120,000 pesos sa piyansa sa bawat isa, pansamantalang nakalaya mula sa detention facility ng National Bureau of Investigation ang founder at Chief Executive Officer ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pang kasamahan nito. May 5 nang arestuhin ng NBI sa isang entrapment operation si Mabanta dahil sa umano'y pangingikil ng nasa 300 million pesos kay dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez kapalit ang umano'y hindi paglalabas ng video na nag-uugnay sa mambabatas sa isyu ng korupsyon sa Kamara. Sa pansamantalang paglaya nila Mabanta at kanyang mga kasamahan, iginiit ng mga ito na inosente sila at nanindigan na walang nangyaring extortion. Samantala, ngayong araw ay inaasahang haharap sa NBI ang PGMN anchor na si Camille Jensen o CJ Hero na idinadawit rin sa umano'y pangingikil kay Congressman Romualdez. Sa sabina ng NBI, nakasaad na alas 10 ng umaga ang itinakdang oras para ito ay sumipot sa kanilang tanggapan. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung tutugon nga at haharap sa NBI si Hero o magpapadala ng kanyang legal counsel. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na may mga batayan ang kanilang grupo sa planong pagpasa ng batas para sa anti-political dynasty sa pamamagitan ng isang People's Initiative. Itong nakitang hakbang ng grupo ni Carpio para masolusyonan ang talamak na korupsyon sa pamahalaan. May hataw na balita si Dante Amento. Target ng grupong dapat isa lang coalition na makapagpasa ng isang anti-political dynasty law bago ang 2028 presidential elections. Layo nito na marisolba ang anilay matagal ng kalakaran sa bansa kung saan magkakamag-anak din ang mga tumatakbo sa halalan at nagnanais na maluklok sa gobyerno. Ayon sa grupo, sisikapin nilang makakuha ng kinakailangang 10% na pirma mula sa mga botante sa buong bansa sa taong ito. Binigyang din ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, isa sa proponent ng anti-political dynasty law, may mga legal na batayan ang kanilang isinusulong na People's Initiative. Ang People's Initiative ay kapangyarihan ng mga mamamayan sa ilalim ng saligang batas na direktang magmungkahi ng pagpapasa, pagbabago sa batas o konstitusyon nang hindi kinakailangang dumaan sa Kongreso. Kung ang Kongreso ay hindi kumikilos sa isang mahalagang isyu, maaaring magsimula ng petisyon ang mga tao upang bumuo ng isang bagong batas. We are going to enact that law through People's Initiative because in the Constitution itself, there is a provision that Congress shall provide a system for initiative and referendum to enact national legislation. And there is actually a national legislation, Republic Act 67/35, the Initiative and Referendum Law. Dagdag pa ni Carpio, dapat taong bayan na ang magpasa ng batas dahil bigo ang Kongreso na gawin ito sa loob ng mahigit 40 taon. We are holding this People's Initiative by authority of the Constitution, national legislation, and the implementing rules of the Commission on Election. Under the Constitution, it says the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law.
Sa ilalim ng proseso, kapag may 10% ng pirma ng National Registered Voters, maghahain ng petisyon sa Commission on Elections o COMELEC at i-verify kung mga rehistradong botante nga ang mga pumirma. Pagkatapos nito ay magkakaroon ng referendum o plebisito para pagtibayin ang batas. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Iginit ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na hindi dapat nakikialam ang China sa Pilipinas hinggil sa isinasagawang balikatan military exercises sa bansa. Kasunod ito ng pagtuligsa ng China sa balikatan exercises na anilay banta sa regional stability. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Matapang na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang mga paratang ng China hinggil sa umano'y militarisasyon ng Japan sa Pilipinas matapos ang kanilang pakikiisa sa katatapos lamang na 2026 balikatan exercises sa bansa. Ayon kay Secretary Chodoro, nakapagtatakaan niya ang mga ganitong akusasyon ay nanggagaling pa sa isang bansa na may malakas na kontrol sa sarili nitong militar at mismong mamamayan. Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadorya na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Dagdag pa ng kalihim, ang mga pahayag na ito ng China ay hindi paniniwalaan ng marami at para lamang umano sa sarili nilang propaganda. Ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nilang linlangin ang sarili nilang mga kababayan. Nauna nang kinundina ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Lin Jian ang paggamit ng Japan ng Type 88 missile system sa balikatan exercise na ayon sa kanila ay banta sa regional stability. Pero giit ni Chodoro, wala umano sa posisyon ng China na magdikta sa Pilipinas sa mga ganitong usapin. Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam. Alright. I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nila ng pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunugin sa kanilang mga kababayan nila tinitingilan. Ito ay distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Binigyang diin din ng kalihim na mas malaking banta sa kapayapaan ng rehiyon ang mga aktibidad ng China, partikular sa West Philippine Sea at sa iba pang bansa sa Asia. Yung panunupin nila sa West Philippine Sea at sa iba't ibang mga lugar. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginanon nila. Inilahad din ni Chodoro ang ilang umano'y taktika ng China sa iba't ibang bansa mula sa paggamit ng cultural exchange, negosyo, hanggang sa mga issue ng espionage at cybercrime. Pangalawa, kunwari, mga cultural exchange. Anong ginagawa? Maraming espiya dyan. Pangalawa, kunwari, negosyo, trade, industry. Ano yung negosyo? Substandard steel, pogo, human trafficking, cybercrimes. Nilinaw ng kalihim na ang Pilipinas ay magpapatuloy sa pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado nito at mga like-minded nation para mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon, anuman ang sabihin ng ibang bansa. Noong Biyernes, nagtapos na ang Balikatan Exercise 41-2026 kung saan nilahukan ito ng nasa mahigit 17,000 sundalo mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, Canada, France at New Zealand na itinuturing na most expansive na edisyon ng Balikatan Exercise. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Naniniwala si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na lehitimo ang operasyon ng Philippine Army sa nangyaring enkwentro sa barangay sa lamang kasambayan ng Toboso noong April 19 kung saan napatay ang ilang pinaniniwalaang mga miyembro ng New People's Army. May humahataw na balita si Alan Manansala. We do not question the Philippine Army. In fact, we appreciate because every day they're out there sacrificing their lives
for us to be free, for us to just do our own, do whatever we have to do peacefully. Ipinagtanggol ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang kontrobersyal na operasyon ng militar sa bayan ng Toboso noong April 19 o ang tinaguriang Toboso Encounter. 19 na pinaghihinala ang mga miyembro ng rebeldeng New People's Army ang napaslang ng mga sundalo sa nasabing operasyon. Kabilang sa mga napatay ang sinasabing Special Operations Chief ng nabuwag na Northern Negros Front na si Roger Favillar Tapang na may 1 milyong pisong patong sa ulo para kay Governor Lacson. Lehitimo at hindi na dapat kwenestyon ang paraan ng pagtupad ng tungkulin ng Philippine Army dahil araw-araw nitong isinasapanganib ang kanilang buhay para lamang mapanatili ang kapayapaan. Dagdag pa ng gobernador, hindi na kailangan pa ng hiwalay na imbestigasyon sa insidente bagaman nagsasagawa na ng independent investigation ang Commission on Human Rights. Samantala, muli rin itong nanawagan sa mga rebelde sa Negros Occidental na isuko na ang kanilang mga armas at magbalik loob sa pamahalaan. Nauna nang iginiit ng Armed Forces of the Philippines na ang operasyon ay isinasagawa alinsunod sa itinakdang rules of engagement at may pagtitiwala sa kaligtasan ng mga sibilyan. The army could not have done that without information from the community. So clearly, the community help guide the Philippine Army to run after their target. Nauna na ring nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang operasyon ay isinagawa batay sa beripikadong ulat mula sa mga sibilyan hinggil sa presensya ng mga armadong miyembro ng NPA sa lugar. Even yung mga nakakausap natin, sir, medyo parang nahugutan daw sila ng tinik sa loob nila, sir, dahil at least daw wala nang manghihingi sa kanila kasi inaamin din nila, sir, na daanan talaga, mobility corridor yun ng kalaban yung area na yun. Dagdag pa ng militar, agad ding inilikas ang mga apektadong residente sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapunuan, 13 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Personal na ininspeksyon ng Biyernes ng Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon ang gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa may barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet. Ilang buwan nang nangangamba ang mga motoristang dumadaan sa nasabing kalsada. Kaya naman ipinag-utos na ni Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasaayos nito. Si Grace Doctolero, humahataw. Ipinamamadali ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagsasaayos ng gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa may barangay Taloy sa Tuba, Benguet. Ayon sa kalihim, matagal na dapat natapos ang pagkukumpuni ng nasabing kalsada na nasira noong nakarang taon nang manalasa ang Super Typhoon Nando. Kaya naman dismayado si Secretary Dizon nang malaman na hindi pa rin naiaayos ang kalsada. Ipapaspasan na lang natin yung pag-request. Ako mismo, pupunta ako sa NDR-RNC para siguraduhin na lumabas na yung pondo dito kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. No? Ang tagal ng one-way ito. Tapos, pag dumating yung tag-ulan, tataas na naman yung risk na pwedeng masira pa ito lalo. Ngayong araw, sisimulan na ang pagkukumpuni sa kalsada gamit ang pondo ng ahensya mula sa Quick Response Fund. Roughly, the budget is close to 20 million, hindi naman kalakihan yon. Kaya nga medyo nagalit ako nung nalaman ko na ganun lang tapos hindi pa pala nagawa. Pero kailangan gawin na yon. But at the same time, kailangan ayusin natin yung sistema at yung proseso na pag-request ng pondo sa Quick Response Fund kapag may calamity.
Plano ng DPWH na mas patibayin pa ang naturang bahagi ng Marcos Highway upang maiwasan ang pagguho muli ng lupa at mapabuti ang daloy ng tubig sa ilalim ng highway. Marami sa mga residente at mga motoristang dumadaan sa lugar ang labis na nababahala sa posibilidad na gumuho lalo ang nasabing bahagi ng kalsada, lalo na kapag may malakas na ulan. So ngayon lang yung paggagawa ng kanal, matagal. Hindi ginagawa. Kaya ayan, nasira. Hindi ako may kasalanan doon, bagyo. Kasi nga, nasira, tapos hindi ginawa agad. So kung ginawa sana agad dyan, hindi sa mauubos yung lupa. Ay, dapat hindi pa lang kumalit ang adaptuan. Mahanda nga din na yung tatanga sidag pinagtutubusan, puta mo ng aramidan. Awen. Yun ma'am, parang no, dati pasabat mo nga dudaktal no po, amount na nagdidadaktal nga trackings, ngayon nadadagsad. Sa kasalukuyan, isang lane lamang ang bukas sa apektadong bahagi ng Marcos Highway. Target naman ng DPWH na matapos ang pagsasaayos nito sa loob ng 4 na buwan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Naobserbahan ang lava fountaining sa summit crater ng Bulkang Mayon nitong Sabado, May 9. Patuloy rin ang pagguho ng pyroclastic density current o uson sa dalisdis ng bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, naganap ang minor strombolian activity bandang alas 4:23 ng hapon noong Sabado na sinundan ng maikling lava fountaining sa tuktok ng crater. Naitala naman ang pagbuga ng lava bandang alas 7:38 ng gabi. Patuloy rin ang pagdaloy ng mainit na volcanic materials o pyroclastic density current sa mga dalisdis ng bulkan. Babala ng PBOX, dahil sa mga bagong volcanic deposit sa Mayon, kahit mahina hanggang katamtamang pag-ulan, ay maaari itong magdulot ng lahar at pag-agos ng mga volcanic materials sa mga barangay malapit sa bulkan. Ayan po. So sa ngayon po, wala na tayong tinitingnan na amount of rainfall per hour na pwedeng mag-trigger dito sa pagbaba nitong mga deposits na to. Kasi these are very, very new deposits na kaka-emplace lang po dyan, kakababa lang po dyan. So very, erodible deposits, or readily erodible deposits. So mga light to moderate rain, may mga madadala na po siyang mga sediment. Hataw Balita ngayon! Samantala, alamin natin muli ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin na nasa Mega Q-Mart sa Quezon City. Ang ating kasama na si Mikey Samson live. Live report. Good morning, Mikey! Nagmura na ba ang presyo ng isda ngayon dyan sa Mega Q-Mart? Good morning, Bernard! At isang Monday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. At nandito nga po tayo ngayon sa Mega Q Market dito sa may EDSA Cubao para muli ay i-update ang ating mga kasambahay patungkol sa presyo ng mga pangunahin nating bilihin kagaya na lamang ng karne, isda at ng gulay. At sa tanong mo kanina, Bernard, sa aming pag-ikot-ikot dito sa Mega Q Mart ay napag-alaman natin na mataas pa din po ang presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Ayon po sa mga nagtitinda po dito, bagamat gusto nila na ibaba ang presyo ng mga bilihin, hindi pa rin nila magawa dahil mataas pa rin umano ang daily operating expenses ng ating mga vendors. Pero sinisigurado naman umano nila na maayos at maganda ang quality ng kanilang mga products. At para naman po sa iba pang presyo ng ating mga bilihin, para po sa mga isda sa bangus, 220 pesos po ang 1 kilo ng ating bangus. Ang tilapia naman po, ang bawat kilo niyan ay nasa 130 to 140 pesos. Ang tawilis po ay nasa 140 pesos. Ang galunggong naman po, ang 1 kilo ay nasa 200 to 240 pesos ang bawat kilo. Ang salmon belly po ay nasa 300 ang bawat kilo. Ang salmon head naman po ay nasa 180 pesos ang 1 kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 240 pesos ang bawat kilo at ang pampano ay nasa 210
to 400 pesos ang bawat kilo. Para naman po sa gulay na pampahaba ng buhay, ang kamatis po ay nagkakahalaga ng 60 pesos ang bawat kilo. Ang sibuyas ay nasa 100 to 120 pesos per kilo. Ang bawang po ay nasa 150 pesos per kilo at ang ampalaya ay nasa 120 ang bawat kilo. Ang labanos naman po ay nasa 120 din ang isang kilo. Ang sayote naman po per kilo, gayon din ang repolyo ay parehong nagkakahalaga ng 60 pesos. Ang talong naman po ay nagkakahalaga ng 80 pesos, gayon din ang pechay Tagalog, pareho po silang 80 pesos. At ang kangkong at ang okra naman ay nagkakahalaga naman po ng 15 pesos ang bawat tali. Para naman po sa baboy, ang pork kasim po ay nagkakahalaga ng 270 pesos, gayon din po ang pork pige, nagkakahalaga po yan ng 270 pesos. Para naman po sa pork chop, 240 pesos po ang per kilo. Ang liempo po ay nasa 369 pesos ang bawat kilo. At ang patabak ay nasa 270 to 280 ang bawat kilo. Sa manok naman po, ang paa ng manok ay nagkakahalaga ng 140 per kilo. Ang quarter legs, ang drumstick at ang whole dressed chicken ay pare-pareho po na nagkakahalaga ng 220 pesos bawat kilo. Yan po ang presyo po natin ngayon dito sa Mega Q Mart. At para naman po sa ating mga special shoutout, maraming salamat po kina Sir Eddie and Miss Gina para po sa Eddie and Gina Retail and Wholesale Pork Meat Stall, sa A. Paulina Hog and Entrails Meat Stall, sa Ramrose Fish Stall, sa Noel and Pina Vegetable Stall, sa Maricel Chicken Stall, at kay Sir Bong po ng Bong Meat Shop, at kay Lita Tinduga ng Coconut and Vegetable Section. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta po, Gayon din po sa ating pong mothers, kay Sis Minda Shonal. Ayan, maraming pong salamat sa lagi pong pagsuporta sa ating pong mga pagbabalita. At maraming salamat din po sa lahat po ng security, admin, at sa lahat ng masisipag na vendors dito po sa Mega Q Mart. Yan po muna ang update mula dito. Balik po sa inyo, dyan sa studio. Salamat, Mikey Samson, live po sa Mega Q Mart dyan sa may Quezon City. Weather News. This time, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Panorin natin ang update mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito ang ating update sa Bagyong Kaloy. Panatili ang mahinang bagyo at kasalukuyan nasa layog itong 570 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ang Bagyong Kaloy ay nanatiling may lakas na hangin na umabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Ang pagbugso ng hangin naman ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, itong low pressure area na sa labas ng PAR, nasa layong more than 2,100 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Balik na tayo sa Bagyong Kaloy, na inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay hina at magiging low pressure area. Ay yung mapapansin, itong kulay brown, ito yung mismong bagyo at mapapansin nyo, napakalayo niya ang bagyong ito sa ating bansa. Sa makatuwid, walang epekto sa ating panahon ngayon at wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. At yung papansin na ang mga may tayo na monitor na isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang Zamboanga Peninsula. Ang nakakapekto ngayon sa bansa, itong easterlies, na kung saan patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw o sa sunod na 24 oras. Pero itong trough ng bagyo o yung extension area ng bagyo ay inaasahan na makakapekto. Maaari pong bandang hapon o sa gabi dito sa Eastern Samar at Dinagat Island. Itong mga lugar nito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm.
At dito naman sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala po tayong gale warning, although itong bagyong ito ay nasa loob ng ating PAR. Ang ating lagay ng ating karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman nito. Kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan. Pero paalala na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Alzar Aurelio. Alzar, magandang umaga, maraming salamat. Tandaan po sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Samantala, bago tayo magpaalam, narito po ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Resolusyon na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagbobotohan na mamaya sa plenaryo ng Kamara. Hataw Balita ngayon. Peanut Gallery Media Network News Anchor na si CJ Hiro ipinatatawag ngayong araw ng National Bureau of Investigation. Hataw Balita ngayon. Update sa gagawing pagpapasabina ng PNP-CIDG kay Senator Ronald Bato de la Rosa, tutukan. Hataw Balita ngayon. At nasunog na sanitary landfill sa Navotas City, muling i-inspeksyonin ng DNR at DPWH ngayong araw. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit Sien, talatang 2. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Okay, gusto ko lang pumbatiin ang happy birthday ang aking Tita Nene La Pastora. Happy birthday po. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dahil bumati ka, babati na rin tayo. Okay, sa happy Sabbath anniversary kay Rosalie Cos at happy birthday kay Frima Salonga Gloria. Hey. Wow! Happy Sabbath, Sis Joanne? Rosalie, and then happy birthday kay Prima, ayan. Siyempre, 61 na tayo. Pagbati mo sa inyo. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Bernard Dalis. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Ian, and of course, kay Rosalie Cos. Happy Sabat and Prima, happy birthday. And of course, ating EP, Miss Joanna, maraming salamat. Sarah, and of course, kasama si Rap sa inyong lahat dyan. Kasama ko dito si Ian, of course, narito din si Piolo. Thank you very much, Races, and of course, Christian, maraming salamat. Kasama dyan si Jerickson. Of course, kay Jose Ibanez, maraming salamat. At Auntie Odette na nandyan sa Canada. Nanonood siya lagi dito sa Hataw Balita. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rentoy. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.